So, nakikita naman natin dito guys na maganda naman yung relationship nyo. Yung person nyo, trapped siya sa kanyang recent past, no? Kumbaga parang hindi pa siya completely naka-move on. Kung meron siyang ex-person, kung meron nga siyang mga hindi magandang pinagdaanan sa kanyang past, mga kapiksi, maaring trap pa siya doon. Maaring hindi pa siya completely naka-move on. Pero it doesn't mean na hindi kayo mahal ng person nyo, okay? Your person loves you. Meron siyang pagtangi. Mahalaga ka sa person mo. Importante ka sa person mo. And masaya siya doon sa relationship nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus ngayong December. Mga kapixie, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapixie. So, ito yung mga mensahe ng inyong partner o specific person. Ito yung mga deep thoughts and emotions ng person nyo na either ayaw nilang sabihin sa inyo, ayaw nilang ipalam sa inyo, or gusto nilang sabihin pero hindi nila masabi, mga kapixie. Okay? So, ito mga feelings niya to guys, no? I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. So, yung feeling ng person mo, malungkot siya, no? Merong kulang sa kanya. Feeling niya may kulang sa kanya. Your person feels empty. So, parang may kulang sa kanya, mga kapixie. Pero, hindi niya yun masabi sa'yo. Hindi siya makapag-open up sa'yo. Probably because pwedeng na-embarrass siya, naiya siya. Pwedeng hindi niya ma-explain sa'yo na maintindihan mo. Or baka siya mismo hindi niya naintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya. Bakit empty inside yung kanyang nararamdaman. Pwede rin kasi itong mga mga dahil pa dun sa mga childhood trauma niya or mga past trauma ng person man na hindi na-fix, mga kapixie. Ayan, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pero hindi siya makapag-open up sa'yo. So, hindi niya alam ang gagawin niya kasi hindi niya rin siguro alam kung bakit, kung saan nanggagaling, bakit ganun yung nararamdaman ng person mo. So, siya mismo, hindi niya alam kung bakit. Okay? And dun yung reason kung ba't hindi siya makapag-open up, hindi niya masabi kasi hindi niya alam. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Okay? So, feeling niya, kahit na nagpapakita ka ng magagandang pagmamahal sa kanya, ng atensyon, inaalagaan mo siya, inaaruga mo siya, kahit maganda naman yung pinapakita mo sa kanya sa inyong relationship, pero feeling niya unworthy siya. Ibig sabihin, feeling niya hindi niya deserve yung binibigay mo sa kanya. And miserable yung pakiramdam niya. Lost, miserable, empty, unbalanced, uneasy. In short, hindi siya komportable. So, meron siyang issue sa sarili niya, guys. No? It's not you, it's them. It's him or her. Sila yung may personal na problema. That's why ganito yung nararamdaman nila. And sometimes, kapag kami mga ganon, guys, lalo na kung may past experience yung person mo, kahit anong gawin natin, no? Kahit anong gawin natin sa side natin, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila, bigyan natin sila, pakitaan natin sila ng maganda, pag-aalaga at pag-aaruga, they will always find an excuse for themselves to not feel okay. Kasi naka-embed na yun sa kanilang subconscious mind, mga kapixie. Okay? So, kailangan nyong ipagdasal itong person nyo na sana maging ma-okay siya. Kailangan niyang magkaroon ng emotional healing and makamove on sa kanyang past, mga kapixie. Pwedeng ito sa childhood pa niya or pwedeng sa mga past experiences niya sa love life kung meron na siya mga ex-person, mga kapixie. So, tingnan natin
Leo, kung anong ganap sa love life mo ngayong December. Shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng Leo tsaka love. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan. Sobrang ganda talaga yan, guys. And good news, no? Dahil magpapasko ngayon, mga kapiksi, magbibigay tayo ng sale. May combo sale tayo, guys. Una, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Meron pa kayong 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat lang na mag-avail ng course. From December 1 to 31, mga kapiksi. So, mag-avail na kayo, guys, habang may sale tayo. Next year, wala na tayong sale, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Leo, guys, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. So, nakikita naman natin dito, guys, na maganda naman yung relationship nyo. Yung person nyo, trapped siya sa kanyang recent past, no? Kumbaga parang hindi pa siya completely naka-move on. Kung meron siyang ex-person, kung meron nga siyang mga hindi magandang pinagdaanan sa kanyang past, mga kapiksi, maaring trap pa siya doon. Maaring hindi pa siya completely naka-move on. Pero it doesn't mean na hindi kayo mahal ng person nyo, okay? Your person loves you. Meron siyang pagtangi. Mahalaga ka sa person mo. Importante ka sa person mo. And masaya siya doon sa relationship nyo, mga kapiksi. Masaya siya doon sa nabibigay mo na pagtangi at pagtingin. Nirerespeto ka rin itong person mo, mga kapiksi, pero yun nga lang, parang yung sa loobin niya, no, malungkot siya, pero sa sarili niya lang. Pwedeng hindi niya yun pinapakita sa inyo. Pwedeng nararamdaman nyo, mga kapiksi, pero parang your person is trying their best para hindi siya maipakita sa'yo, hindi mo maramdaman na there is something wrong with them, mga kapiksi. Okay? And parang pinapakita ng person mo kapag kasama ka niya, pag magkasama kayo, your person is trying to do their best para maipakita sa'yo na masaya siya. Pero I'm sensing na parang 50-50, no? Kasi nga 50% sa loob niya malungkot siya, pero 50% niya masaya siya on the outside. Kasi yun yung parang utang na loob ba niya sa'yo na igante dahil maganda naman yung pinapakita mo dun sa person mo. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko medyo immature pa yung person nyo, or pwedeng mas bata sa inyo yung person nyo, mga kapiksi. Ganyan. Alright. And mahilig, parang medyo mahilig maglabas-labas itong person mo, mahilig maglabas-labas, ganyan, mag-celebrate, magbarkada, mga kapiksi. Ayan na yung sinasabi natin, naglalabasan na, guys, no, yung memories of the past niya. Ito, nasa isip niya to, it's all in their mind, mga kapiksi. Malungkot siya, ayan, no, malungkot siya. And for some of you, guys, parang yung lungkot niya on the inside, yun yung reason kung ba't nag-hold back siya, na hindi niya maipakita sa'yo 100% ng effort, ng pagmamahal na deserve mo, okay? Deserve mo yun. Deserve mo na maramdaman yung pagmamahal, no? Especially if wala ka namang ginagawang masama sa kanya. And, kumbaga parang binibigay mo lahat. So, deserve mo na to have it back, di ba? Pero, trapped itong person mo. Sabi ko nga, ayan, no? Kulong na kulong siya. Nakakulong siya, mga kapiksi, sa kanyang isipan, no? Meron traumatic experience ito, mga kapiksi. Parang naghahanap siya ng some kind of motherly love.
unconditional love or something, na medyo kulang sa aruga itong person mo. Parang lumaki siya ng kulang sa aruga, guys, no? Pwedeng sa ano pa to, past pa niya, childhood niya, na parang pwedeng lumaki siya dun sa environment na hindi masyadong ina-express yung love sa family nila, hindi masyadong affectionate sa isa't isa, pwedeng naghiwalay yung parents niya, or nag-grow up siya sa isang environment na puro hiwalay, pwedeng hiwalay mga parents niya, mga tito-tita niya, yung mga kaibigan niya naghihiwalay, so meron siyang ganong klaseng assumption na relationships are not meant to last forever. Parang meron siyang ganong klaseng assumption, mga kapiksi. Trap siya dun, and yun din yung reason kung ba't nag-hold back siya, kasi pwedeng yung person mo is maaring takot din siya na mangyari yun sa kanya, or kung nangyari na sa kanya, maaring natatakot siya na mangyari ulit yun sa kanya. Kaya yung person mo, nag-hold back siya sa full potential sana na pagmamahal na pwede niyang ibigay sa inyo, mga kapiksi. So it's not you, it's them, mga kapiksi. Meron siyang personal issues na kailangan niyang i-resolve, mga kapiksi. Okay? So if ever man na nakaresonate kayo, guys, pwede kayong makinig pero bibigyan kayo ng chance ni universe na maging masaya, guys. So you just have to pray. Pinagdadasal ang relasyon, no? Ang specific person, pinagdadasal yan. Actually, lahat naman pinagdadasal. Pero yung relationship, wag nyong kalimutang ipagdasal. Hindi yan inaasa sa specific person lang. Kailangan din maganda yung perception nyo about your partner or specific person, para maganda din yung i-reflect nila pabalik sa inyo, mga kapiksi. Pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, mga pampabalisa, pampamiss, pampamahal, ganyan, pampabaliw, para mahalin kayo ng lubos ng person nyo. Pwede nyo i-combo-combo, depende sa sitwasyon nyo, and also gamitin nyo sa mabuting intention lang, guys. Wag sa kalandian, baka balikan kayo ng karma. Okay? So tingnan natin, Leo, yung love message or love advice para sa inyo. Allow your heart and soul to sing with joy. So, iparamdam nyo sa isa't isa. At least yung 50% nyo, di ba, kasi pagdating sa relationship, guys, 50-50 yan. 50% sa'yo, 50% sa person mo. So, at least yung 50% mo, guys, ibigay mo yung 100% mo, para masabi mo na ginawa mo lahat. Wala kang pagkukulang. There's nothing wrong with you, mga kapiksi. And then yung other 50% na magagaling sa person mo, ipagdasal mo na sana ibigay niya sa'yo, na sana ibigay sa'yo ng Panginoon, para maramdaman mo din na yung totoong pagmamahal galing din sa other person. Wag nating masyadong dramahan yung ating relationship, mga kapiksi, no? In a relationship tayo para kiligin tayo, 'di ba? Para maramdaman natin yung pagmamahal. So kapag hindi na masaya, kapag puro iyak na, puro drama na, ask yourself, bakit, no? Ba't kayo nagtitiis? Ba't kayo nagdudusa? When in fact, you don't deserve it. You deserve to be happy. You deserve to be loved, mga kapiksi. Okay? So give yourself enough love. Don't rely on the other person. Just love yourself and be happy, mga kapiksi. They don't validate you. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo dyan. By the way, mga kapiksi, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.